Yan, Lunes na Lunes. Magandang tanghali. This is our daily episode 3270, 3271, and 3272. January 29, 2024. Ay, nako. Ilang araw na lang, no? First Friday na at saka Candelaria na po yan. So, yan yung mga araw ng mga tao na sanay gumamit ng kandila sa ritual nila. Okay? First card, protector agad. O, di ba? Pangalawa, community. And pangatlo, freedom. O, ito na talaga, di ba? Lunes na Lunes. Unang bagsak ng baraha sinasabi dito ay yung protector. So, kailangan mong magkaroon ng protector sa sarili mo. Ibig sabihin, nagdadasal ka man ng taimtim, malakas man ang tiwala mo sa Diyos, pero kakailanganin mo ang proteksyon sa sarili mo laban sa mangyayari sa First Friday, which happens to be yung Candelaria. Kapistahan ng Candelaria. Kasi ito yung dinudumog lagi ng komunidad. No? Ito yung mga panahon na pinaka inaabangan ng mga tao na gustong magpagayuma, barangkulam, sumpa, magpagamot, lahat-lahat na. So kung gusto mong makamit yung kalayaan mo sa kahirapan, kalayaan mo sa kamalasan sa pag-ibig, sa negosyo, sa pag-aaral, sa trabaho, at sa ibang tao, habang maaga pa, gawin mo na ang magkaroon ka ng protection. Alam nyo, di ba sa iba, nagsasabi, Madam, nagpapa-cleansing naman ako. Oo, di ba nagpa-cleansing ka? Gaano kadalas ka magpapa-cleansing? Kasi kung ikukumpara mo yung cleansing, minsan gagawin mo 1 beses, 2 beses. No? Pero ang dami mong kalaban, ang dami mong negative na nagaganap sa buhay mo. So, ibig sabihin nun, hindi kakayanin ng isang cleansing lang ang sitwasyon mo. Yung iba nga dyan is buwan-buwan nagpapa-cleansing, yung iba linggo-linggo nagpa-private reading. Kasi gusto nilang malaman yung magaganap. Gusto nilang paghandaan. Kesa naman tamaan ka na wala kang kaalam-alam, di ba? So ngayon dito yon, kailangan mong magkaroon ng reserba na energy, lakas ng loob. Ang daming factors eh. Kasi minsan nga, kahit wala kang kasalanan, wala kang ginagawa, nababarang ka, naaaksidente ka, nagkakasakit ka, at magtataka ka kung bakit parang hindi ka tinatantanan, no? Yung minsan nagkakasakit ka, tapos pagkagaling mo, doon na naman sa ibang members ng family mo lilipat. Yung parang ganun. At pinaka mahirap doon is kapag nangyari yun, 'di ba? Yung iba kasi wala namang kakayanan gumastos ng pampagamot sa ospital. Yung iba din wala rin kasi gipit din eh. So pero kung ikaw yung tipo ng tao na kaya mo pang magpa-full private reading, kaya mo pang magpa-cleansing, kaya mo pang magpa-ritual, gawin mo. 'Di ba? Kasi katayo ng mga tao, normal, nagkakaroon tayo ng mga health insurance, life insurance, di ba? Kahit yung memorial plans, yung iba meron na kasi ayaw nila na maging pabigat sila sa mga maiiwan nila kung sakasakali. O di ba? Tapos kapag sobrang yaman mo, yung ginagawa mo, nag-iipon ka para sa mga anak mo, sa apo mo, at nagkakaroon ka ng mga testament or last will testament para doon pa paano maging fair yung distribution ng kung ano man yung meron ka. So, kalimitan sa lahat ng yan, tama naman, di ba? Pero yung kasi nakakalimutan nyo, yung mga ganito, yung ritual. Kasi hindi kayang gamutin ng doktor
ang barang sumpa at kulam, lalong-lalo na ang gayuma. Kasi ang gayuma, hindi lagi yan at hindi yan agad-agad natatanggal. Depende sa kung gaano nakatagal yan na gayuma. Ganon din sa barang sa kulam. Yung kulam kasi depende, yung sumpa ganon din. Depende din kung gaano nakatagal, kung sino nagsumpa, gaano kabigat yung galit nun, kung buhay pa ba yung nagsumpa, ano pa. Depende talaga sa sitwasyon. Pero kung kayo mismo nagpa-full private reading at lumabas na kailangan mong aksyonan yung mga ganito, huwag kang magsayang ng oras. Kasi minsan, di ba, magtataka yung ibang tao, bakit kausap ko lang siya ngayon, bakit kanina, kausap ko siya kanina, ngayon patay na. Di ba may ganun? Kasi parang nangingilabot yung pakiramdam mo na sasabi mo, kakatawag ko lang sa kanya, kakausap ko lang, tapos may narinig akong background sa kabilang telepono. Tapos wala na, di ba? May mga ganun. And then yung parang nasa malayo ka, tapos hindi mo maiintindihan yung pakiramdam mo, na parang hindi talaga ka nais-nais, hindi naman laging nararamdaman. Ito yung panahon na inuusig ka ng subconscious mo dahil sa mga previous na taong nakasalamuha mo. Halimbawa, may nakasagutan kang tiyahin, relatives, or kaibigan na sa matagal na panahon hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nakikita. Pataasan kayo ng pride, pataasan kayo ng ego, di ba? And then, suddenly lang, parang hindi mo alam kung anong nangyayari. Yun pala, it will be too late kasi minsan sa iba, na malaman nila na yung taong katampuhan nila is namatay na. So, baon niya hanggang kamatayan, yung sama ng loob niya sa'yo. Kaya minsan, hindi mo talaga lubos maisip, bakit? Ang laki naman ng kinikita mo, ang laki naman ng iniipon mo, bakit nauubos? Kasi sa mga ganon. Kaya, di ba, hindi naman magagawa ng paraan yan ng doktor. Kasi kahit sabihin mo, ang dami mong kalaban, i-deposito mo sa bangko yung pera para hindi maubos. Totoo yun, pwede mong i-deposito. Pero kapag yung tadhana gumawa ng paraan, bibigyan ka ng matinding problema bago matapos ang nakatadhanang pagkakataon, lahat ng nasa bangko mo simot. Kasi gagawa siya talaga ng paraan. Ganon din yun sa pag-ibig, ha, na kapag wala kang protection sa pag-ibig, kasi alam mo lang na mahal ka niya. Alam mo na may babae siya pero nasa sayo siya. Alam mo na kung ano yung totoong status ng buhay ninyo, kung inagaw mo din ba siya sa kabila or whatever, di ba? Iba-iba yan eh. Kailangan mong ipatingin kung meron siyang gayuma, meron ba siyang sumpa, kulam. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng taong karelasyon na kapag sila na nakarelasyon natin, ang malas ng buhay natin. Pero kapag na-detach sila sa'yo, ang swerte at ang gaan ng pakiramdam. May mga ganon. So, bago kayo mag-boyfriend, mag-date this coming February 14, ipa-card read nyo para hindi kayo magsayang ng panahon sa February 14. So, kung kayo'y mapababae at marami kayong manliligaw, hala, ipa-card read nyo lahat. And then, kung kayo na may lalaki, ipa-card read nyo din. No? Kung yung babae ba, totoo ba talagang nagmamahal sa'yo or mabuti lang siya at maganda at mabait lang siya sa'yo kasi may nakikita siyang makukuha niya sa'yo. Nakikita niya, pinapakain mo siya sa mamahaling restaurant, dinadala sa kung saan mga resorts, etc. at restaurant, di ba? May mga ganun. So, para maibsan na rin yung gastos at maibsan na rin yung mga maling investment ng emotions. So, di ba? At least alam nyo kung nakatadhana siya o hindi. Kaya wag na kayo magsayang ng pera. Hirap maghanap ng pera ngayon, di ba? So, all you have to do is to make some protection within yourself from the negativity of community and the people around you. At saka, para na rin sa kabutihan at kalayaan mo. Okay? So, proceed tayo sa special episode at maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin. Magandang hapon po sa inyong lahat.